Wala akong magandang pinanggalingan, wala rin akong diploma. Kaya ko lang mag-ipon sa pawis at lakas ng 2 kamay. Makalayo sa bahay, at magkaroon ng sarili kong organizing shop. Kulang pa ako ng huling 50,000. Ngayon kailangang linisin ang sulok na ito. Ang solid wood na aparador na ito, hindi bababa sa 100 kilo ang bigat. Hindi ko talaga ito maitulak mag-isa. Lin, kaya mo ba talaga? Ni isang aparador, di mo man lang may galaw. Hindi matatapos ang linis dito kung ganito. Ang natitirang bayad na iyan, ni 5, hindi ko ibibigay. Ate Chen, huwag kang magmadali. Sa likod ng aparador na ito, ilang taong sulok na hindi nalilinis. Kailangang ilipat ito at linisin ng lubusan. Subukan ko ulit. Tabi. Array. Salamat, mabigat talaga ang aparador na ito. Hindi pwedeng basta hilahin ang ganitong solid wood na kasangkapan. Kakagasgasin ang sahig. Kailangan mong hanapin ang sentro ng bigat. Patatagin mo ang ilalim. Itaas at buhatin. Natatandaan ko na. Salamat, Kuya Lu. HM. Natapos na bang maayos ang mga kahon sa sala sa labas? Kakatapos lang. Ang linis ng gawa mo. Kulang ka lang talaga sa lakas. HMP. Ang galing talaga ng tambalan ng babae at lalaki. Mas mabilis ang trabaho. Oy, ang husay ninyong dalawa. Bakit hindi na lang kayo bumuo ng team? Buo ng team. Kulang ako sa lakas. Marunong siya sa pagbubuhat at paglipat. Talagang perpektong magkapuno kayo. Kung maaya natin siyang sumali, double ang bilis ng pagkuha natin ng mga order. Mabilis nating maiipon ang puhunan para magbukas ng tindahan. Malaki pa ang kulang sa bayad sa gamot ng nanay ko. Masyadong mabagal ang kita kung lakas lang ng katawan ang puhunan. Ate Chen, biro mo naman. Ayos lang na kanya-kanya ang trabaho ng lahat. HM. Sandali, Kuya Lu. May urgent na order si Luzing. Kompletong lipat at pag-aayos para sa 3 kwarto at 1 sala. Gaya ng dati, 6 sa iyo, 4 sa akin. Gagawin mo ba o hindi? Nasaan ang address? May elevator ba? Ika-6 na palapag, hagdan lang. Kaya kita hinanap. Ikaw na ang pinakamalakas na backup. Buti na lang, tama ang nahanap mo. Hindi ba paglilinis lang ang ginagawa ninyo? At pagbubuhat-buhat lang ng gamit, walang gaanong kahirap-hirap dyan. Masyadong mahal ang napagkasundo ang 1,500. Ako, hanggang dito na lang ako. Bigyan mo na lang ako ng 800, ayos na. Hindi pwede. Umalis ka na lang. Kuya Lee, bago magsimula, pumirma ka na sa confirmation form. Kasama sa 1,500 ang ika-6 na palapag, ang pagbubuhat at malalim na paglilinis. Pasok sa industry standard ang serbisyo namin. Kayong mga nasa housekeeping, pawis at hirap na pera ang kita ninyo. Huwag kang maging sekim. Boss Lee, ang patakaran ay patakaran. Ang hagdang akyat sa ika-6 na palapag na ito ay kami. Ang binuhat ng hakbang-hakbang. Ang pag-aayos ni Choksha ay pinunasan niya ng paisa 1 pulgada. Ikaw, anong gusto mong gawin? Ngayon, may batas na tayo. Kuya Lee, kung isang panig ka lang natatalikod sa usapan ngayon, may karapatan kaming itigil ang trabaho. At habulin ka rin namin sa penalty sa paglabag sa kontrata. Ang bahay ninyo ba ay apurahang ipaparenta? Itigil ang trabaho ngayon. Baka hindi lang ilang daang yuan ang malugi. Sige na nga, takot na ako sa inyo. 1,500. Bilisan ninyong tapusin para sa akin. Nakuha na ang pera. Salamat kanina sa pag-backup sa akin. Sa husay namin kumikita kami, hindi kami nanlalamang ng tao. Amin ang dapat amin. Walang pwedeng bawasan kahit kaunti. Hey. Ay, Kuya Lee, naiayos na namin ang mga kwarto. Pwede ninyo pong suriing mabuti.
Grabe, ito pa ba yung dati kong silid na halos walang mapaglagyan ng paa? Ayos ito. Talagang ayos. Kahit yung mga sulok na mahirap linisin. Na-disinfect na namin ng gusto. Pati mga sulok na mahirap abutin, nalinis na rin. Pati mga damit na lampas na sa season, tinulungan din naming ayusin. Nilagyan pa namin ng proteksyon laban sa halumigmig. Hehe, kanina, malabo ang mata ko. At masama ang ugali ko. Ang galing ng pagkagawa ninyo. Sulit talaga ang presyo na ito. Ang bahay ko, parang bago. Kapag may kaibigan akong lilipat ng bahay sa hinaharap, ikaw lang ang irerekomenda ko. Maraming salamat, Kuya Lee, sa pag-aalaga. Kuya Lee, kung may kailangan kayo, tumawag lang kayo anumang oras. Haha. Ang bango. Talagang nakakapagod ang araw na ito. Pero noong makuha ko ang buong bayan, pakiramdam ko, sulit ang lahat. Kapag nakapag-ipon pa ako ng kaunti, ang pangarap kong magbukas ng sariling tindahan ng home service, matutupad na. Anong ginagawa mo? Ikaw pa ang sumasalo sa mabibigat na trabaho para sa akin. Kailangan mong kumain pa ng mas maraming protina. Hindi ako mahilig sa matataba. Ngayon, nakipag-agawan ka pa talaga sa may-ari ng bahay. Napagod mo pa ang isip mo ng gusto. Kumain ka pa para may lakas. Hindi siya mahilig sa matataba. Noong huli ko siyang nakita, kumain siya ng malinis at maayos. Talagang matigas ang bibig pero malambot ang puso, pamisteryosong lalaki. Eddie, hindi na ako magpapakabait. Losing. Kapag naitayo na natin ang reputasyon natin, makakapagbukas na talaga tayo ng isang workshop. Hindi pwedeng maputol ang gamot ng nanay. Kung ikukumpara sa pagsali sa team niya, talagang mas malaki ang kita ko. Sa pagbubuhat ng mabibigat na trabaho ako mas kumikita, isang hakbang sa isang pagkakataon. Trabahong matatag at maayos. Darating din ang araw na iyon. Dahan-dahan lang. SHH. Hoy. Sabi mo ba, siguradong 30 years na itong bahay na ito. Puno ng kalat. Nakaipon hanggang kisame. Oo, alam ko na. Bukas, pupunta ako sa site para mag-assess. Losing, may malaking trabaho tayo. Sa East District may isang court na tinatawag na Garbage Mountain. 3 beses ng market price ang open nito. May espesyal bang kahilingan ang bahay na ito? Sabi ng pamilya, sa loob ng 3 araw, kailangang maayos, may pon, at malinis ng lubusan. Kung makuha natin, may down payment na tayo. Apartment na 30 taon ng tinambakan. Mahirap ang kondisyon. Madaling may aberya sa ganitong klase ng unit. Talagang tatanggapin mo. Mataas na risk, mataas din ang balik. Ikaw, losing, kaya mong buhatin. Ako, si Lin Choksha, tatanggapin ko talaga. Sige. Huwag ninyong basta itapon ang mga gamit ko. Lahat niyan iniwan ng matanda. Sinong magtatapon ng mga gamit ko? Makikipagpatayan ako sa kanya. Ang mga matatanda sa Tonjishan ay kulang sa pakiramdam ng seguridad. Kailangang paunti-unti at dahan-dahan. Lola Wang, mga profesional kaming tagapag-ayos. Hindi kami taga-kolekta ng mga basurang gamit. Ang mga alaga ninyong gamit, bawat isa ay, maingat naming tatanungin ang opinyon ninyo. Tanging totoong basura lang ang itatapon namin. Yung may halaga, na mga gamit ay itatabi namin para sa inyo. Ayusin natin at ilabas, okay. Losing, kumilos ayon sa plano. Ikaw ang bahala sa pagbubukas ng pangunahing daan. Tapos ang mabibigat na, mga itinapong gamit, ilabas lahat. Ako ang bahala sa mas detalyadong pag-aayos. Kapag nakuha natin ang trabahong ito, nasa mahigit kalahati na ang naipon para sa down payment, kaya laban tayo. Mas malala dito kaysa sa akala natin. Ang kondisyon. Tingnan mo ang paligid. Lahat iyan ay di matibay na istruktura. Mag-ingat ka. Lumayo ka sa mga lumang kahon. Madaling mawalan ng balanse. Oy! Matagal nang nakaimbak ang mga kalat dito. Ang ilalim ay grabe nang nabasa at nabulok. Kailangang agad alisin ang mabibigat sa ibabaw. Kung hindi, pwede itong bumigay anumang oras. Hay! Ha ha ha!
Ayos ka lang ba, Luzing? Saan ka nataman? Ayos lang ako, makapalang balat ko, kaya ko to. Ikaw naman, may nasaktan ba? Wala. Masyado kang padalos-dalos kanina. Paano kung nataman ang ulo mo? Walang kung sakali. Dahil pinili kong makipag-team sa'yo. Kailangan kong tiyakin ang kaligtasan mo. Pinoprotektahan niya ng walang pag-aalinlangan. Talagang nakakapagbigay iyon ng pakiramdam ng seguridad. Ay naku. Akala ko sino ang sumalo sa kaguluhang ito. Ikaw pala, Lin Chok siya. Bakit tumigil ka sa gitna ng trabaho? At nagyayakap-yakap ka pa sa lalaking katrabaho mo? Ha? Nasaan ang pamilya ni Lola Huang? Pinakiusapan nila akong bantayan ang progreso. Sa ganyang kalat-kalat nilang grupo, kaya ba nilang matapos sa 3 araw? Kung ako ang tatanungin, hilain niyo lahat ng sirang kariton na iyan. Tapusin natin sa kalahating araw. Ay, hindi pwede, hindi pwede. Hindi pwedeng hilain lahat iyan. Lola, ayos lang. Ako na ang bahala. Ang pag-aayos ay hindi simpleng pagtatapon. Bawat gamit dito ay may dalang. Pinakamahalagang alaala ng matatanda, ang basta-basta at magaspang mong pagtatapon. Hindi ka karapat dapat maging tagapag-ayos. Ang tuntunin ng batas sa linya namin. Ang bilis at husay ang sukatan. Huwag kang magmalinis sa harap ko. Ay, huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang magre-rehistro dito. Sige, sige, ayos na, ayos na. May libo-libong tao ako sa ilalim ko. Sa pag-agaw ng trabaho, may diskarte yan. Dapat mabilis at diretso, putol agad ang gusot. Ikaw na nag-iisang pinuno lang. Kasama ang isang hampas lupang nagmamaneho ng sirang sasakyan, ang kapal din ng mukha mo. Na tumanggap ng mahihirap na trabaho. Sabi ng pamilya, kung hindi aabot ang usad ninyo, pwede akong pumalit anumang oras. Manager Zhao, tama. Oo. Kasama rin ba doon ang sinabi mong matatapos sa kalahating araw? Kaya balak mong itong, ang box ng matanda, na nagkakahalaga ng mahigit 10,000 at yari sa ligaw na kahoy. Itapon bilang basura. Oo. Ligaw na kahoy na ito. Ay oo, tama, tama. Dot ko ito noong ikinasal ako. Mahal iyan. Zhao Jun. Hindi lang namin matatapos sa oras. Nagplano pa kami ng display area. Si Luzing, hindi lang aayusin ang mga lumang muebles at ibabalik sa dati. Gagawin pa niya silang mga pang-display at ipapakita. Zhao Jun. Sa housekeeping, ang puhunan ay profesionalismo at responsibilidad. Hindi sa bibig lang mang-agaw ng trabaho. Sige. Tingnan na lang natin. Halika, Luzing. Tapos na, tagumpay. Ito ang parte mo. Sa loob ng 3 araw na ito, si Luzing. Lubos na akong kumbinsido sa iyo. Kung hindi, bakit di na lang natin gawing permanenteng tandem? Choksha organizing kasama ang paglipat ni Luzing. Gagawa tayo ng pinakamatibay na housekeeping team sa buong lungsod. Ano sa tingin mo? Sige, basta kailangan mo. Darating ako agad. Oo. Oo. Naku, lagot, ha? Ubo, ubo, ubo. Bakit nangyari ito? Gaano katagal bago maayos? May malaking order pa bukas ng umaga. Kailangang ihatak ang mga kagamitan gamit ang sasakyan. Sira na ng tuluyan ang makina. Hindi na maipaayos. Papasok na lang sa scrap. Bukas, kahit mga gamit, hindi na natin maihahatak. Hindi na tayo makakapagtrabaho. Ito ang pinakamalaking trabaho na nakuha ko. Kapag natapos lang ito, pwede tayong sumikat sa high-end na grupo. Hindi pwedeng sumuko. Ako ang magbabayad ng penalty bukas. Ano bang tingin mo sa akin? Oh. Salamat. Team na tayo ngayon. Nasira ang sasakyan ay aksidente. Pero bukas, hindi pwedeng mabasag ang usapan. Hindi mo ba ako sisisihin na naantala ko ang trabaho? Paglipat bahay, ang reputasyon ng buhay at kamatayan mo. At ngayon, alas 7:30 pa lang ng gabi. Hindi pa bumabagsak ang langit. Marami pa tayong oras para mag-isip ng paraan.
Sa ganitong desperadong sitwasyon, hindi ko inakala na siya ay mas kalmado pa kaysa sa isang malaking lalaki na tulad ko. Talagang matibay siya, nakakakilabot ang tibay. Kabisa ko ang mga platform ng pag-upo ng cargo van sa loob ng lungsod. Tatawagan ko sila isa-isa ngayon din. Kailangan makahanap tayo ng sasakyan. Sa Xingchonwi Subdivision, ang group ng mga may-ari ay parang malaking kayamanan. Itong high-end na market, hindi pwedeng mawala ang susi sa pintong ito. Ang bayad sa operasyon ng nanay sa susunod na buwan. Sa mga malalaking order na ito lang tayo umaasa. Hindi pwede sa ganitong pagkakataon. Napamalya sa kritikal na sandali. Shock siya. Dumiretso na tayo sa auto shop para maghanap. Sige. Huli na. Yung malalaking truck na may tailboard, nabook na ng iba lahat. Yung natitira pang ilan, may dagdag singil, na mahal na overnight dispatch fee. Kung talagang uupahan natin, bukas, parang nagtrabaho tayo ng libre, at may dagdag pang ilang daang piso. Kung tayo pa ang maglalabas ng perang ito, bibilhin ko na ang independent housekeeping. Ang planong magbigay ng down payment para sa shop, maantala na naman ng isang buwan. Kung hindi, yung order bukas, ipagpaliban na lang natin. Hindi na kailangang piliting maglabas ng pera. Kung kailangan talagang magdagdag, edi magdagdag. Losing, hindi lang kita ang kinikita natin sa labor fee bukas, kundi pati ang ticket natin papasok sa mga high-end na subdivision. Basta bukas, kung maisasagawa natin ang serbisyo ng sukdulen, ang malalaking pangmatagalang order sa mga mayayamang ginang, bubuhos sa atin ng sunod-sunod. Yung mga taong kahit bumili ng bote ng tubig, nagbibilang muna ng bawat sentimo. Sa mahalagang sandali, may ganyan pa rin. Tapang na parang susugal ng todo. Hindi na kailangang magdagdag ng sariling pera. Hindi pa tayo napupunta sa sukdulen. May kababayan ako. May dalawa siyang luma ng van. Maliliit na van. Kahit maliit ang espasyo. Pero kung magpabalik-balik tayo ng ilang beses, kaya naman sigurong may sakay ang mga kasangkapang pang-duplex. Maliit ang espasyo. Ibig sabihin, 3 biyahe pa tayo. Kasama pa ang pag-akyat baba at paunti-unting pagbubuhat. Doble, kahit triple, ang pagod. Sa liit ng katawan mo, payat ang braso at binti. Kakayanin mo ba? Huwag mo akong maliitin. Basta umiinog ang gulong. Kahit gumapang pa ako, kakalas at aayusin ko ang lahat ng kalat na ito. HMPH. Sige na. Tigilan na ang Saturday. Ipakita mo ang daan. Punta tayo ngayon din sa kababayan mo para manghiram ng sasakyan. Losing. Oo, nasa ika-15 palapag ang bahay ni Manager Zhang. Ngayong araw, full house custom organizing tayo. Kasama pa ang paglipat ng malalaking lumang kasangkapan. Kung pipindutin mo nang walang sagot, ang freight elevator ay mula pa sa control room, nakalak na ng tuluyan. Oy! Hindi ba ito yung sobrang busy kahapon? May pinapandak na lumang van, at naglakas loob pang pumunta sa high-end na subdivision. Hindi ka ba nahihiya? Manager Zhao, sa sipag namin kami kumikita, anuman ang sasakyan namin. Hindi nito maaapektuhan ang kalidad ng serbisyo namin. Pakiusog nga, talagang malas. Kakatawag lang ng property management. Nagkaaberya ang freight elevator. Hindi na talaga maayos ngayon. Hindi naman pwedeng gumamit kayo ng passenger elevator para magbuhat ng lumang aparador. Pinapayuhan ko kayo. Sumuko na ng maaga. At gumastos na lang kayo ng kaunti. Hayaan ninyo akong ako ang bahala dito para sa inyo. Ikaw. Biglang nasira ng walang dahilan ang freight elevator sa upscale na subdivision. Siguradong siya ang palihim na nagsasabotahe sa atin. Nabili na niya ang property management. Talagang malakas ang kapit ni Manager Zhao. Ang elevator sa high-end na subdivision. Kaya mo palang patigilin. Hindi mo na kailangang mag-alala dito. Dahil hindi magagamit ang freight elevator. Hagdan na lang ang dadaanan natin. 15 palapag. Kailangang buhatin ninyo ang mga gamit paakyat ng hagdan gamit ang lakas ng tao. Baliw ba kayo? HMPH. Binibinilin, mahalaga ang oras ko. Kung dahil sa elevator, hindi natin matatapos sa oras ang progreso. Mangyaring kanselahin agad ang kontrata at umalis na kayo. Sa kontrata ni Manager Zhang, ang oras ng pagtatapos ay bago mag-6 ng hapon. Kung dahil sa aming pagkakamali ay may delay, magbabalik kami ng buong bayad ng walang kondisyon. Sige. Losing, simulan mo na.
MM. MM. Ikaw. Ito na ang huling mabigat na gamit, 15 palapag na hagdan. Kailangang panatilihing matatag ang sentro ng bigat. Hindi pwedeng magisgasan kahit isang sulok. Para sa trabahong ito, magdamag na nagpuyat si Choksha. Ito ang unang hakbang namin. Sa high-end na merkado, hindi namin ito pwedeng isuko. Losing, ibaba mo na agad ang sofa na ito. Pahinga tayo ng 10 minuto. Kapag pinilit mo pa ng ganyan, tiyak na hindi kakayanin ng katawan mo. Array. Array. Ayos lang. Ito na ang huling gitnang silid. Kumusta naman sa inyo? Natapos na ba ang maingat na pag-aayos at paglinis? Oo, tapos na lahat. Pumasok kayo at magpahinga muna. Tara, alis na. MM. Dahan-dahan. Huwag kang gagalaw, dumudugo na ang sugat mo. Lilinisin ko muna ito gamit ang iodine. Ay, ayos lang. Ayos lang, gasgas lang sa balat. Noong nagtrabaho ako sa construction site dati, mas malala pa rito ang mga sugat ko. Palagi ka talagang ganyan. Kapag nagtatrabaho ka, parang wala ka ng pakialam sa buhay mo. Kailangang baguhin mo ang ugaling iyan. Kapag muling may ganitong matinding sitwasyong wala nang saysay ang katwiran, hindi pwedeng ikaw lang ang babuhat ng lahat. Salamat. Basta nandyan ka sa itaas para sa malaw, at abutan mo ako ng tubig. Kahit mas mataas pa ng ilang palapag, kaya ko pa ring buhatin ng maayos para sa kanya. Hey! Ha ha ha. Manager Zhang, hindi ka panipaniwala talaga. Sira ang freight elevator buong araw. Pero natapos ninyo ang lahat sa pag-akyat lang ng hagdan. Sa detalye naman, mas palido pa kaysa sa team na pinag-hire ko ng malaki ang bayad. Ang team ninyo. Salamat sa tiwala ninyo, Manager Zhang. Ito ang listahan ng kumpirmasyon para sa lahat ng mga gamit, na markahan na ang mga mahalagang gamit, pakipirmahan at pakisuri. Ay, hindi na kailangang i-check pa. Magaling akong kumilatis ng tao. Sa trabaho ninyo, panatag ako. Salamat, Manager Zhang. Aalis na kami. Nawa maging masaya ang buhay ninyo. Ay. Ha. Nasaan na ang mga gamit? Sino ang pumasok sa silid pag-aaral? Officer Wang, ang anti-gang Rolex kong relo. Iniwan niyon sa akin ng aking ama. Ang halaga nito ay eksaktong 300,000 yuan. Noong isang araw, malinaw kong inilagay iyon sa drawer ng silid pag-aaral. Ngayon, kinuha na nila lahat. Pagkatapos, naglaho na lang ito na parang bula. Ayon sa CCTV sa pasilyo. Sa lugar, bukod sa property management team, kayong dalawa ang pinakamatagal na naroon. Napakalaki ng halagang ninakaw na ito. Pakiusap, makipagtulungan kayo sa aming investigasyon. Manager Zhang, matagal ko nang sinabi sa inyo. Ang mga tulad nila, wala ngang maayos na storefront. Mga amateur lang. Sila pa ang pinakamanderugis. Xiao Chun, kung sasabihin mo pa ulit na naninira ka sa kanya, subukan mo lang. Kasamang pulis, tingnan mo ang itsura niyang mukhang tulisan. Siguradong may binabalak na masama, kaya gusto niyang manakit. Losing, huwag kang padalos-dalos. Tiyak na mabubunyag ng pulisya ang totoo. Officer Wang, talagang wala kaming kinuha na relo, Miss Lin. Anong ebidensya ang meron ka, na magpapatunay na wala kang kasalanan? Kapag humaharap sa ganitong walang basehang akusasyon, huwag kang mataranta. Kailangan mong lumaban gamit ang loika. Bago magsimula ang trabaho, nag-video backup ako sa buong bahay. At habang nililinis ang silid pag-aaral, gumawa ako ng detalyadong log ng galaw ng mga gamit. Pero totoong walang laman ang drawer na iyon. Paano mo ipapaliwanag iyan? Ngayon, walang humawak sa cabinet na iyon. Baka habang nire-record pa iyon, nandoon pa. Nang matapos ang figure record, sinamantala ninyo at ninakaw iyon. Miss Zhao, officer, sa pagsasalita dito, kailangan ng ebidensya. Sa log na ito, naitala ko ng detalyado ang bawat gamit sa silid pag-aaral, ang orihinal na pwesto nito at kung saan ito dinala. Officer, maaari na tayong pumunta sa silid pag-aaral para magharap. Sa mesa sa silid pag-aaral ni Manager Zhang, si Luzing lang ang may hawak, sa paglipat ng pad na panlaban sa halumigmig sa ilalim.
At ako ang responsable sa masusing pag-aayos sa loob. Malinaw ang hati namin sa trabaho. Noong 10 ng umaga nang buksan ko ang drawer. Nandoon lang ang lumang kontrata. Wala talaga ang Rolex na relo. Nagsisinungaling ka. Personal na inilagay iyon ni Manager Zhang. Paano magiging peke ang isang Rolex na relo? Sa tingin ko, itinago mo iyon sa kung anong bulsa sa katawan mo para makapuslit at magpalit ng laman. Officer, kailangang agad silang kapkapan. Pati ang sirang kotse sa baba, Miss Zhao. Pakiusap, huwag mong hadlangan ng pagsasagawa namin ng tungkulin. Miss Lin, ituloy mo ang paliwanag. O maglabas ka ng totoong ebidensya. Ito ang first angle HD video na ni-record ko sa trabaho. Kahit 1 segundo, walang inedit. Ni 1 segundo, hindi inedit. Paano nga ba posible? Wala talaga rito. Ang antik kong relo. Uminom ako ng sobra kagabi. Malinaw na nandito lang ito sa drawer kanina. Ginoong Zhang, kung lasing talaga kayo kagabi, ang alaala ninyo tiyak, magkakaroon ng matinding paglihis. Ang relong ito ay malamang. Nasa kwartong ito pa rin. Baka lang napunta sa isang sulok na hindi namin nalinis. Florera, naigalaw na ang pwesto ng Florang iyon. At ngayong umaga, habang walang pumapansin, basta na lang sa bahay ng boss na ito, mga mumurahing gamit sa bahay. Ginoong Wang, kung bago pa kami magsimula, wala na sa drawer ang relong iyon. Ang tanging posibleng napuntahan nito, ay ang Florang iyon marahil. At alam ko pa, bukod sa amin, sino pa ang humawak dito? Ano ang pinagsasabi mo? Paano mapupunta sa Florera ang relong iyan? Ang hindi likas na bakas ng kiskes na ito sa refleksyon, ay ginawa ng mga tao mo dahil sa pagkabahala, at iyan ang malinaw na ebidensyang naiwan ng ilipat ito. Ginang Zhao, pakiusap, manatili ka sa pwesto mo at huwag kang gagalaw. Sige, oo, tama. Iyong antik na relo nga, talagang nahulog sa Florera. Ginang Zhao, pakiipaliwanag mo ang tungkol sa Florera. Paano nangyari ang bakas na ito? Hindi ko alam. Siguradong dala ko iyon. Ang ginawa ng kasambahay. Mukha siyang pera agad ang nakita. Kaya hindi niya sinasadyang nailagay ang relo sa loob ng Florera. Wala akong kinalaman dyan. Ano ang kinalaman niyan sa inyo? Ginang Zhao, sa istasyon na lang natin ito pag-usapan. Hindi namin pagbibintangan ang mabuting tao. At lalong hindi namin palalagpasin ang masamang tao. Lin Choksha, ang masinop mong tala sa trabaho, at matalas mong pagmamasid. Malaking tulong iyan sa amin. Ang pakikipagtulungan sa pulis sa paghawak ng kaso ay tungkulin ng bawat mamamayan. Hirap kayo, Ginoong Wang. Ginang Zhao, tayo na. Ay, Lin Choksha. Kuya Lu, talagang pasensya na ngayon. Muntik na namin kayo mapagbintangan, kung hindi dahil sa profesional ninyong galing. Ang relong 300,000 na ito, talagang hindi na maibabalik. Bukod sa natitirang bayad, magbibigay pa ako ng dagdag na 20,000 yuan na kabayaran sa inyo, bilang kabayarang pampakalma. Ginoong Zhang, tinanggap na namin ang natitirang bayad. Iyan ang kita namin sa trabaho. Pero ang dagdag na pera, hindi namin iyon maaaring tanggapin. May mga patakaran ng industriya. Tama ang sabi ni Choksha. Ang kinikita lang namin ay ang malinis na sahod sa sariling galing. May dangal at may prinsipyo. Kayo ngang mga kabataan. Talagang bihira. Mabuti. Ay oo nga pala. Sa akin ay may isa pang chain ng hotel. Ngayon ay naghahanda na para sa kasunod na hakbang, kompletong upgrade sa pag-aayos ng mga kwarto. Bukas ng alas 10 ng umaga, pumunta ka sa opisina ko. Pag-usapan natin ang pangmatagalang outsourcing service. Salamat sa tiwala, Manager Zhang. Darating kami ng eksakto sa oras.
Kuya Wang, bagay na bagay ang lugar na ito para dito. Ang organizing studio namin. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Shaoling, ang renta ng pwesto ko ay 80,000 sa isang taon. Fixed price na yan, hindi na pwedeng ibaba pa. Walang problema ang 80,000. May dala akong card ngayon. Pwede ko nang i-transfer ang deposito ngayon. Sandali. Ang renta ng pwesto na ito ay 100,000 sa isang taon. Ipinaupa ko na ito sa Tengfei Housekeeping. Lin Choksha, naglakas loob kang pahiyain ako, sa harap ni Manager Zhang. Hindi kita hahayaang magtagal sa linyang ito. Zhao Huan, kakalabas mo lang sa presinto. May gana ka pang agawin ang pwesto. Hindi malinis ang kamay ni Bao Jia. Nadaitin siya. Personal niyang problema yun. Kuya Wang, 100,000 sa isang taon. Babayaran ko ng buo at agad. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon din. 100,000. Si Boss Zhao, ang bilis kausap. Kuya Wang, sa negosyo, may nauna at may nahuli. Oy, Xiaolu. Tungkol sa pagrenta ng lugar, sa mas mataas ang alok mapupunta. Huwag ninyong ako sisihin kung hindi ako magpakita ng awa, HMPH. Zhao Huan, dinadaya mo ang presyo. Hindi mo naman kailangan ng pwesto na ito. May pera ako, iyon ang totoo. Kaya ko kayong durugin sa pera ko. Tingnan natin kung paano pa kayo magbubukas ng tindahan. Ang 80,000 ang buong hangganan ko na. Kung magdadagdag pa ako, siguradong maaapektuhan ang susunod na operasyon. Kung gusto ni Manager Zhao maging tanga na tagasalo, sa kanya na ang pwesto na ito. Ang mahirap, mahirap talaga. Pati pwesto, hindi nyo markila. Kung hindi, umalis na kayo agad. Ay, paalala lang kay Manager Zhao ha. May tagong bitak ang load-bearing wall ng pwesto na ito. Umaabot na ang tuggers sa pangunahing haligi na pasan ng bigat. Gumastos ng 100,000 para umupa ng isa. Na delikadong gusaling kailangan ng malaking ayos. Ang kakaiba talaga ng paningin mo, Manager Zhao. Delikadong gusali. Ano bang pinagsasabi mo? Manager Zhao, napaka-profesional ni Luzing. Tanungin mo na lang kung maayos ang pagkukumpuni. Ang load-bearing wall ng pwesto kanina ay may napakalubhang tuggers. Ang pag-ayos nito sa bandang huli ay aabot kahit sa 30,000. Alam ko naman. Kaya diretso at walang patumpik-tumpik, ipinasa ko na sa kanya ang gusot na ito. Si Boss Lin, ang galaw niya ay umatras para umabante. Talagang panalo nang hindi man lang napaputukan. Ay, pero maantala na naman ang plano naming magbukas ng tindahan. Nasayang ang napakaraming mahalagang oras. Huwag kang mag-alala, marami pang magagandang pwesto. Ang pinaka-importante natin ngayon ay makuha ang kontrata ng chain hotel ni Manager Zhang. Kumusta po, Manager Zhang? Oo, pupunta sana kami ngayon sa kumpanya ninyo para pag-usapan ang mga detalye ng pakikipagtulungan. Ha? Naipasa na ng purchasing department ang hotel na eco business sa iba. Ay. Anong nangyari? Binawi ni Manager Zhang ang pangako niya. Sabi ni Manager Zhang, pumirma na ang head ng purchasing department sa isang kumpanyang sobrang baba magpresyo. Kumpanya ito ni Zhao Huan, ang Tengfei Housekeeping. Sadyang ibinaba nila ang presyo ng kalahati pa. Bumaba ng kalahati. Sa halagang ito, hindi pa makabibili ng eco-friendly na mga gamit. Hindi rin sapat ang mga panlinis. Ang ganitong mapanirang kompetisyon sa murang presyo ay hindi lang labag sa patakaran, kundi puro pang-aagaw na rin ng kliyente, at nilalaro pa ang kalusugan ng mga tao. Iyan ang gusto ni Zhao Huan. Gustong apihin ng kapital ang mga katulad nating nagtitiyaga lang. Pero ang murang presyo, siguradong may kasamang pangit na kalidad ng serbisyo. Napakataas ng pamantayan sa kalinisan ng 5-star hotel. Ang mga katulad ng grupo ni Zhao Huan ay siguradong walang lusot sa mahigpit na inspeksyon. Ang ibig mong sabihin, wala tayong gagawin, at hihintayin na lang nating sila ang mapahamak. Hindi, kailangan nating kumilos agad. Pumunta tayo ngayon sa hotel ni Manager Zhang. Kapag nagkagulo na sila, doon mismo. Ang pinakamahusay nating pagkakataon para lumaban. Terra.
Zhou Huan, ito ba ang high-end na serbisyong pang-aayos na ipinangako mo sa akin? Ginamit mo itong palpak na panlinis para wasakin ang buong palapag, hindi na nga matirhan. Manager Zhang, pakalmayan po ninyo ang loob ninyo. Malakas na pantanggal dumi ito. Palipasin lang ang amoy. Ayos na iyon. Tigil. Lahat iyan ay imported na materyales na fireproof. Sinisira ninyong lahat iyan. Wala. Manager Zhang, ang mahinang pantanggal dumi ay hindi lang matapang sa amoy. Pwede rin itong kainin ang hibla ng carpet. Lin Chok siya. Anong ginagawa mo rito? Narito ako para libre kang payuhan, Manager Zhang. Para hindi masayang ang puhunan mo, sa kamay mo. Pang-industriya na asido sitriko. Pangkuskus ito sa mga panlabas na pader. Dinala mo pa rito para maghugas ng guest room. Pang-industriya na asido sitriko. Paano kayo nakuha ng procurement department? Sa kumpanyang walang konsensya na ganyan. Manager Zhang, huwag po ninyong pakinggan ang kalokohan nila. Karaniwang ginagawa lang iyan sa industriya namin. Karaniwan sa industriya. Manager Zhao, huwag mong dungisan ang aming housekeeping industry. Hindi ba? Kapag ang mamahaling leather furniture na ito ay natamon ng asido sitriko, titigas iyan. Hindi mo ba alam? Bakit biglang tumigas ng todo ang leather na ito? Ang set ng sofa na ito ay nagkakahalaga ng 50,000 yuan. Baka ang sofa na ito ay tumanda lang talaga. HMPH. Huwag ka nang magpalusot. Tingnan mo, ang gilid nitong carpet ay nagsisimula na kumupas, pumuti, at magbago ang hugis. Isama mo ang mga tao mo at umalis kayo agad. Tungkol naman sa naging pinsala ngayong araw, hintayin mo ang sulat ng abogado. Isama mo ang mga tao mo at umalis kayo agad. Tungkol naman sa naging pinsala ngayong araw, hintayin mo ang sulat ng abogado. Lin Chok siya. Kapag binara mo ang hanap buhay ko, hindi pa tayo tapos. Hindi pa kayo umaalis. Ay, Miss Lin, ano ang mangyayari sa suite na ito? May importanteng VIP na mag-check-in bukas. Pero ngayon, wasak na lahat. Tumigas na ang katad. Kumupas na ang carpet. Ngayong araw, kulang na kulang ang oras. Hindi na aabot para mapalitan pa ng bago. Manager Zhang, kung naniniwala kayo sa akin, bigyan ninyo kami ng 2 oras. Nasa maagang yugto pa lang ang pagtigas ng katad na ito. Maaari pa itong masalba gamit ang propesyonal na langis para sa pangangalaga. Ang carpet, sa akin na. Ang mga pumuting bahagi, kaya kong gamitin. Ang hiblang kapareho ng kulay para takpan ng bahagya. Subukan nating ibalik ito sa dati. Totoo. Talagang maibabalik sa dati. Oo. Hindi lang natin maibabalik, matatapos din natin ang buong pag-aayos ng daloy at imbakan. Pagkalipas ng 2 oras, may acceptance check na. Kung hindi kayo nasiyahan, wala kaming sisingilin ni isang kasing. Wala nang mawawala, subukan na lang natin. Kayo na ang bahala sa amin. Kung gayon, ingat po sa paglalakad. Ay, halika. Ang mataas na antas ng pag-aayos ay hindi lang basta pagsasaayos ng mga gamit, kundi pati pangangalaga sa halaga, at paggalang sa mga ito. Basta maipakalat natin ng todo ang magandang pangalan natin. Sulit ang kahit gaano kapagod na detalye. Ang galing. Mas maayos pa ito kaysa sa bagong dating, at mas dekalidad at malinis pa. Ang mga gamit sa unit ni Manager Zhang ay inayos din ayon sa Ergon Umaya. Iyan ang tunay na propesyonal na antas. Oo nga pala, yung bulag sa purchasing, natanggal ko na. Miss Lin, ang isang taong eksplosibong kontrata sa pag-aayos ng hotel, ay sa iyo lang talaga. Salamat, Manager Zhang. Dahil sa mahabang kontratang ito, sa wakas ay naging matatag na ang pondo ng aming standalone na tindahan.
Kuya Lu, magaling ang gawa mo. Kasama pa ang dukhang iyon. Talagang naaapi ka lang. Tabi. Magkano ba ang ibinigay sa iyo ni Lin Choksha? 50k, 100k. Nandito ang 200k. Halika't magtrabaho ka sa Tengfei Company bilang punong teknikal. Ang 200k na ito ang pantustos mo sa paglipat. Ang batayang sahod mo ay doble rin ang ibinibigay sa iyo ni Lin Choksha. Para sa kasunod na gamutan ng iyong ina, kailangan pa rin ng malaking halaga. Sobrang bigat na ng pressure. Alam kong ang nanay mo ngayon ay agarang nangangailangan ng pera para magpagamot. Huwag mong talikuran ng pera. Wala ngang storefront si Lin Choksha. Ano ang ipanghahawak niya para masiguro ang kinabukasan mo? Oo. Manager Zhao, ang linaw ng pagsasaliksik mo. Pero ako, si Luzing, lakas paggawa ang puhunan ko. Hindi ko ibinibenta ang konsensya ko. Tinuruan ako ni Choksha ng disiplina at pananagutan. Sa inyo, puro amoy pera lang ang meron. Ha ha ha. Huwag kang magpakapal ng mukha. Ikaw na trabahador, anong ipinagmamalaki mo? Zhao Huan. Pati pang aagaw ng kliyente, dinadala mo pa dito sa harap ko. Talagang hindi pa rin namamatay ang tusong balak mo. Si Lu ang tunay kong kasama, at magiging kasosyo pa sa hinaharap kong kumpanya. Itabi mo na lang iyang baho mong pera, at ipambayad sa multa. Sige. Maghintay ka at makikita mo, balang araw ipaparamdam ko sa inyo na, hindi tayo makakaraos sa iisang lungsod. Kasosyo. Boss Lin, wala akong pera para maglagay ng puhunan. Ang pagkatao at galing mo, ang pinakamahalagang puhunan. Tara na, dumating na ang advance payment ni Manager Zhang. Ngayon na natin puntahan para magrenta ng bagong pwesto. Kapag natapos natin ang deal na ito, pwede na tayong maglagay ng karatula at magbukas. Matibay ang balangkas ng lamesang ito. Sapat na para gawing workbench natin. Bukas na ang araw ng renovation sa hotel ni Manager Zhang. Sa pag-upgrade ng mga kwarto, doon na natin kukunin ang trabaho. Hindi dapat magkamali ang sistema, kahit kailan. Boss Cheng, yung batch na custom-made namin, na espesyal na moisture-proof box para sa hotel, naipadala na ba? Shaolin, talagang pasensya na. Yung batch na iyon ng moisture-proof box, hindi ko na maipapadala sa inyo. Boss Cheng, pumirma tayo ng kontrata. Nagbigay pa ako ng 3 beses na deposito. May nagbayad ng dobleng danyo sa paglabag sa kontrata. At kinuha nilang lahat ang inventaryo sa pabrika. Ibabalik ko sa inyo ang deposito. Hoy, ikaw. Ano ang nangyari? May masamang loob na binili ang lahat ng moisture-proof box. Kahit magpa-special order pa tayo mula sa ibang lugar. Baka huli na. Huwag na kayong mag-aksaya ng lakas. Ang mga moisture-proof box sa pabrika ni Boss Chen. 1 oras lang ang nakalipas, ako na ang sumalo sa buong batch. Zhao Huan, para lang kalabanin ako, pati ikaw. Ang lakas ng nilabas mong pera, ha? Ito ang tawag na panggigipit gamit ang kapital. Kahit ang ikinabubuhay ng mga tao, nawala na. Tingnan ko nga kung paano kayo aabot sa bukas. Dahil nasa iisang industriya tayo, pwede kitang bentahan ayon sa presyo sa merkado, ng 3 beses na halaga. 3 beses ang presyo. Ang lakas ng loob mo, malisyosong pangingikil, ha? Kung ayaw mo, huwag kang bumili. Kung bukas hindi ninyo may hatid. Ang sistema ng imbakan na panlaban sa halumigmig. Tiyak na aakusahin kayo ni Manager Zhang ng paglabag sa kontrata. Sa oras na iyon, hindi lang ang deposito ang ibabalik, kundi magbabayad pa kayo ng malaking danyo sa paglabag sa kontrata. Ikaw. Nasa banda roon ang pinto, lumayas ka na. Huwag mo akong piliting ako mismo ang kumilos. Pakiusap, lumabas ka. Mga hamak na kargador, tingnan ko nga kung paano kayo mamamatay bukas. Liz. Pinakamahalaga kay Manager Zhang ang paggalang sa oras. Kung maantala ito, tiyak na mawawala ang tiwala niya. Para sa imbakan ng hotel, kailangan bang gumamit ng ganoong espesyal at mamahaling moisture-proof box?
Madaling sumipsip ng halumigmig at manggumang ang mga tela ng hotel. Kailangan gumamit ng high-density na insulating layer. Kung para lang alisin ang halumigmig. Sa ordinaryong, mas makapal na plastic box para sa engineering, pwede na rin. Basta sa loob ay lagyan ng industrial grade na polymer dust-proof liner. Mas maganda pa ang resulta. Ang high polymer na moisture-proof inner liner film. Sa lokal nating merkado, pwede. Ba nating mabili agad? Pwede. Noon, madalas namin itong gamitin sa construction site. Ginagamit namin ang film na ito sa mga proyekto sa basement. Kilala ko ang wholesaler. Hey. Sige. Hindi ba't simpleng physical na proteksyon lang laban sa moisture? Kaya naman natin itong gawin mismo. Punta tayo sa building materials market. Ngayong gabi, magdamagan tayong gumawa. Napakataas ng requirement sa kapit ng film na ito, losing. Kailangang dikit na dikit ang mga gilid at siwang. Huwag kang mag-alala. Gumamit ako ng hot melt glue. Double reinforced ang edge sealing. Siguradong walang tulo, kahit isang patak. Buti na lang at may karanasan ka ngayon. Kung hindi, masisikipan talaga tayo ni Zhao Huan hanggang sa dulo. Basta buo ang loob. Mas marami ang paraan kaysa problema. Si Kuya Lunatin. Talagang malakas siya. Mabilis din mag-isip. Tunay na all-around talent. Sige na, huwag mo nang purihin pa si Boss Lin. Ikarga na itong huling batch sa truck. Ihatid sa warehouse ng hotel bago magliwanag. Sige. Ay. Manager Zhang, hindi makakabili si Lin Chaksha ng espesyal na mga kahon. Itong mumurahing kahon niya, wala talaga itong moisture-proof system. Masisira ang lahat ng lina ninyo. Si Manager Zhao, panlabas lang ang tingin sa gulo. Kami, alam namin ang tunay na detalye. Manager Zhang, custom made ito para sa inyo. High polymer double layer moisture-proof box. Ha! Napakatibay ng pagkagawa nito. Mas mataas pa kaysa sa dati naming gamit na one-piece molded special box. Mas mataas pa ang antas ng moisture protection. Tingnan ninyo, sa ilalim ay naglagay pa kami ng humidity indicator sticker na nagbabago ng kulay para masubaybayan agad ng mga empleyado ninyo. Ayos, MS. Lin, hindi lang kayo on time sa delivery. Binigyan pa ninyo ako ng napakalaking sorpresa. Imposible yan. Paano mangyayari na, sa ganito kaikling oras ay makagawa kayo ng ganitong bagay? Manager Zhao, ang batch mo ng mamahaling mga kahon ay, itago mo na lang at dahan-dahan mong gamitin. Manager Zhang, ang ganitong hindi dumaan sa industriya, na sertipikadong mumurahing kahon, ay tiyak na may panganib sa kaligtasan. Kung sakaling maglabas ito ng nakalalasong gas, at magkasakit ang mga dayuhang bisita ninyo. Sino ang mananagot? Manager Zhao. 20 taon na akong nagtatrabaho sa mga star-rated hotel. Sa isang hawak ko lang sa material, alam ko na kung maganda o hindi. Akala mo ba ako ay isang ignorante na walang alam? Mga tao, paki-escort si Manager Xiao palabas. Mula ngayon, lahat ng purchasing business ng mga hotel ay bawal na sa Tengfei Company. Manager Zhang, pakinggan ninyo ako magpaliwanag. Maibebenta ko sa inyo ng kalahati ang presyo ang mga kahon ko. Manager Zhao, ang sinadyang pagbili para i-hoard ang supplies ng kapwa negosyo, at piliting mamatay sa negosyo ang iba, ay para ka lang nagbuhat ng bato at pinukpok ang sariling paa. Kamusta ang pakiramdam sa paa mo? MS. Lin, 100,000 ang advance payment. Aayusin ko agad ang finance para ma-transfer sa inyo. Ay transfer ninyo sa pangkumpanyang account. Salamat sa tiwala, Manager Zhang. Papasok na kami ngayon. Magsisimula agad kami sa room inspection. Ay, losing. Sa wakas, na-credit na ang 100,000 para sa pagsisimula ng tindahan natin. Sapat na sa wakas ang pondo. Ayos na ayos. Inumin mo na ang tubig. Mula pa kagabi, hanggang ngayon ay nag-aayos ka ng mga kahon. Ni isang lagok ng tubig hindi mo pa nainom. Sulit naman lahat ito. Kapag meron na tayong perang ito, makakapagkuha na tayo ng ilang regular na empleyado. Napakalaki ng trabaho sa hotel. 2 lang tayong halos walang tigil na nagtatrabaho. Hindi magtatagal, babagsak din ang katawan natin.
Ako, plano kong mag-recruit dito sa lungsod ng ilang masinop na ate para sa mga paunang gawain sa pag-aayos. Ang pagbubuhat at mabibigat na trabaho, ako na. Nakipag-ugnayan ako sa ilang dating kasamahang maaasahan na nagtrabaho sa construction site. Shock siya, si Lowly ito. Dati kaming magkasama sa iisang construction site. Matyaga siyang tao, talagang mapagkakatiwalaan. Kumusta, Lowly? Sa amin naman, per piraso ang kita, mas masipag, mas malaki ang kita. Kapag tapos na, bayad agad. Hindi kailanman delayed ang sahod. Basta maibibigay ang sahod sa oras. Pangmatrikula ng mga bata, kahit gaano pa kabigat at nakakapagod na trabaho. Kaya ko. Ha? Ang mukhang paandar na grupo ni Lin Choksha, nakagagawang yaring palyadong tindahan. Nagpapakaingay na agad sa pager recruit ng mga tao. HMPH. Zhou Huan, anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Pakiusap, umalis ka. Nandito ako para gumawa ng mabuti. Kuya, sumunod ka sa isang babaeng walang backer. Gaano ba kalaki ang kikitain mong pinaghihirapan? Lumipat ka sa Tengfei Housekeeping. Base pay na 5,000. At may dagdag na 3,000 na welcome bonus. Maaari mo nang kunin ngayon. Lowly, sarili mong pagkakataon ito para umasenso. Stay or alis, ikaw bahala. Hindi kita pipigilan. Noong panahon ni Brother Lu, sinagip niya ako kahit kapalit ay buhay niya. Ang taong pinili niya at ang mga desisyon niya, hindi nagkakamali. Boss, pasensya na ha. Ako, si Lowly, si Brother Lu lang ang kinikilala ko. Kahit gaano karaming pera pa ang ibigay mo sa akin, hindi ako sasama sa iyo. Kawawang walang alam sa mabuti at masama. Lin Choksha, huwag kang masyadong maaga magdiwang. Katatapos mo lang magpagawa, tapos, magsisimula ka na agad mag-recruit at magbukas ng negosyo. May business permit ka na ba? Ang mga kaugnay naming papeles ay inaasikaso na ng naaayon sa batas, at sumusunod kami sa mga kaugnay, na tuntunin ng ahensya para sa trial operation. Huwag mong gawing palusot ang trial operation. Nagsumite na ako ng reklamo sa City Market Bureau sa sarili kong pangalan. Nagnenegosyo kayo ng walang permit, illegal pa. Basta ngayong araw, hindi pa lumalabas ang permit, kailangan ninyong magsara at mag-ayos. Mawawalan din ng visa ang order ni Manager Zhang. Sinadya mong gumamit ng maduming pakana. Ano? Sino dito ang responsable? Si Lin Choksha. May natanggap kaming reklamo mula sa publiko. Kaya kami ay dumating para beripikahin ang sitwasyon sa lugar, ayon sa batas. Si Leo staff ang taong iyon. Wala man lang siyang business permit, tapos naglakas loob pa siyang tumanggap ng trabaho sa isang star hotel ng palihim. Kailangan ninyo itong parusahan ng mahigpit, mga ilegal na pagawaan na gumugulo sa kaayusan ng merkado. Dapat agad lagyan ng selyo at ipasara ang negosyo niya. Ang babaeng ito, pakiurong muna kayo, panatilihin ang distansya. Huwag ninyong guluhin ang normal na trabaho ng mga tagapagpatupad ng batas. Kasamang Lin Choksha, pakitang agad ang inyong tindahan, mga dokumento sa rehistro ng industriya at komersyo, makipagtulungan sa inspeksyon. Leo, ito ang lahat ng aming inaprubahan. Mga kopya ng mga isinumiteng dokumento. Paano naman ang fire safety inspection? At pati ang environmental qualification ay pawang nakapasa na sa approval. Nasa huling proseso na ng paglalabas ang business permit. Kumpleto naman talaga ang mga dokumento. Ang mga proseso bago ang approval ay walang kahit anong paglabag. Kumpleto man ang mga dokumento. Ano naman ang silbi? Wala siyang orihinal na kopya ng business permit. Ibig sabihin, wala siyang permit. Kailangang parusahan ng mahigpit. Ito yung electronic business permit na inaprubahan ngayong umaga ng sistema ng gobyerno. Kakalabas lang ng approval ng electronic business permit. Papel na bersyon naman. Ipapadala sa tindahan mamayang hapon. Ang operasyon namin ngayon ay ganap na. Nasa loob ng legal at sumusunod sa batas na saklaw. Ang electronic permit at ang orihinal na papel ay may kaparehong legal na bisa. Ang operasyon at pagsunod sa batas ng inyong negosyo. Miss Zhao, ang inyong totoong reklamo at ang mga katotohanang inilahad ay lubos na hindi tugma. Sangkot dito ang pagsakop at pag-aaksaya ng mga pampublikong yaman sa pagpapatupad ng batas. Kung uulitin pa ninyo ang ganitong paglikha ng peking mga katotohanan, o ang pag-uulat ng kaparehong asal, mahigpit namin kayong haharapin ayon sa batas.
Kasamang Lin, ganap na legal ang mga papeles ng inyong tindahan. Pakituloy na panatilihin ang ganitong pamantayang operasyon. Kung may isa pang malisyosong reklamo si Miss Zhao, ako ang hahabulin sa pananagutan ninyo ayon sa batas. Swerte ninyong mahiyain ngayon. Lumakad si Lin Choksha habang nakasilip. Ha? Buti na lang at mabilis ang sistema ng gobyerno. Kung hindi, talaga sanang nag-ulo na siya ngayon. Hindi na nanalo ang kasamaan laban sa tama. Ngayong walang problema sa business permit, pumunta na tayo sa hotel para magsimula ng trabaho. Kayo ba ang bagong outsourcing company? Sino ang nagtakda ng mga patakarang ito? Bakit kailangang paghiwalayin ang mga tuwalya at bedsheet? Ihiwalay at ilagay sa mga plastik na kaong ito. Magandang araw po, Ate Wang. Para maiwasan ang cross-infection at paninilaw dahil sa halumigmig, ang paghihiwalay ay napakaraming abala. Araw-araw akong naglilinis ng ilang dosenang kwarto. Talagang hindi na ako nakakasabay. Ate, ang mga kaong ito, ayon sa pagkakasunod ng pasilyo, ay naayos na naming lahat. Pwede na ninyong ilagay agad. Huwag na ninyo akong dagdagan pa ng ganito. 5 taon na akong nagtatrabaho rito. Palaging pinaghahalo-halo ang lahat. Kung gusto ninyong magpasikat ng kung ano-anong palusot, wala akong pakialam. Huwag na ninyong dagdagan ang trabaho namin sa paglinis. Ate Wang, ito ang mismong kinumpirma ni Manager Zhang, na pamantayan para sa room upgrade. Si Manager Zhang nga, halos hindi man lang pumupunta sa mga palapag. Kailangan ninyong ipakita ang sarili ninyo. Huwag ninyo kaming gawing pansi pa lang. Ate, ang pag-uuri at pag-aayos ay hindi lang sumusunod sa pamantayan ng kalinisan, at nakakatulong pang mabawasan ang pagod mo. Ang oras sa pangalawang pag-uuri, ang dami mong paliwanag. Ayokong makinig. Ang alam ko lang, ganito ang pinakamadali para sa akin ngayon. Ha? Lauri, ay. Manager Wang, sobra sa bigat ang mga laundry bag. Naiipit ang mga linen at nababasa. Natural lang na magkaproblema iyan. Aksidente lang ito. Luma na ang bangko. Ate Wang, ang mga linen na nahulog sa sahig, kailangang linisin muli. Tingnan mo, hindi ba nadadagdagan lang ang trabaho niyan? Bigyan mo kami ng 10 minuto. Agad naming ipapakita sa inyo ang bagong proseso. 10 minuto, tingnan ko nga kung anong pakulo ang gagawin ninyo. Malaki ang tradisyonal na cleaning cart, at hirap itong ipasok at ilabas sa kwarto. Madali itong magdulot ng paghahalo ng malilinis at maruruming gamit. Ate Wang, ito ang custom naming ginawa para sa housekeeping, na rack na nakasama sa cart. Ilagay sa kaliwa ang maruruming tuwalya. Ilagay sa kanan ang maruruming bedsheet. Pareho pa rin ang galaw, pero nakumpleto na agad ang pag-uuri. Pagpuno na, kami ang bahala sa paglipat. Hindi mo na kailangang yumuko ulit, para buhatin ang mga mabibigat na supot. Hindi na natin kailangang tayo mismo ang magdala sa linen room. Opo, kayo na lang ang maglinis ng mga kwarto. Ang mabigat na pagbubuhat at ang maselang pag-iwas sa pamamasa. Kami na ang bahala sa team. Mukhang napakagan pala nito. Ay, Shaolin, talagang hanga ako sa iyo. Noon araw-araw akong naghahanap ng mga ekstrang tuwalya na hindi nabasa. Inaabot ako ng mahigit kalahating oras sa kakahalukay. Ngayon, sa pagtingin lang sa sticker na nag-iiba ng kulay, alam mo na agad kung tuyo o hindi. Grabe, sobrang taas ng naging efficiency. Basta nakatulong kami sa inyo, ayos na. Dapat talaga nagtutulungan tayo. Saka lang magiging maayos ang trabaho. Hi. Oo, ako ang hindi maayos ang pakikitungo kaninang umaga. Ang totoo, kahapon may isang tao na nagchismis sa akin. Si Zhao Huan ng Tengfei Group. Sinabi niya sa akin na kinuha ninyo ang order at pipigain ninyo kami sa housekeeping. Sabi niya, bigyan ko raw kayo ng babala. Ang chismis, natitigil sa matatalino. Ano man ang mangyari, ang aktwal ninyong karanasan pa rin ang pinakaimportante. Sige, ayos. Hello, Dr. Zhang.
Ano? Bakit biglang lumala? Sige, ipapasa ko agad ang bayad sa dialysis para sa linggong ito. Ang bayad sa dialysis. Sige, sige. Anong nangyari kay Luzing? Ang sama ng itsura mo. Wala lang. May kaunting problema lang sa bahay, kaya ko itong ayusin. Magkatuwang tayo. Kung itatago mo yan sa akin, paano pa ako magiging panatag sa trabaho? Hindi ba sapat ang pera para sa gamot ni tita? Oo. Pinagbabayad na kami ng ospital para sa susunod na buwan na dialysis. May kulang pa na 20,000. Ibigay mo sa akin ang account number. Dumating na ang paunang bayad na 100,000 ni Manager Zhang. Hindi ba ito ang pondo para sa pagsisimula ng negosyo natin? Kailangan ito pampasahod at pambili ng mga gamit. Ang pera ay kinikita sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Hindi ito sa pamamagitan ng pagtitipid lang. Kung wala ka, hindi ako makakatanggap ng kahit isang project. Ituring mo na lang ito, na advance na hati mo sa kita. Ang 100,000 na paunang bayad ni Manager Zhang ay pumasok na sa account ng kumpanya. Gamitin mo muna ang perang ito para sa emergency. Luzing. Napaka-importante ng perang ito para sa shop natin. Kailangan ito pampasahod at pambili ng gamit. Hindi ko talaga pwedeng tanggapin yan. Ang pera ay pwedeng kitain ng paunti-unti, pero ang sakit ni nanay, hindi pwedeng maghintay. Nasa bingit ng kamatayan ang buhay ng tao. Kung hindi dahil sa pagpasan mo sa mga gawain, hindi ko kakayanin ang mag-isa, lalo na sa malaking project ni Manager Zhang. Ang pangangailangan sa susunod na kalahating buwan. Kapag naputol ang dialysis, magiging delikado ang buhay niya. Pero ang perang ito, sige, ituring mo na lang na nanghiram ako sa kumpanya. Sa mga susunod na buwan, ang share ko sa kita. Ibabawas mo na lang direkta sa sahod ko. Kahit ano pang gusto mong ibawas, sige lang. Ang pinakamahalaga ngayon ay pumunta ka na, at bayaran mo na ang utang sa ospital. Ang natitirang trabaho, iwan mo na sa akin at kay Lauli. Sige na, bilisan mo na. Salamat, Lin Choksha. Ang 20,000 para sa dialysis. Bayad na po. Ito ang resibo mo. Pakiingatan po. Salamat, HMM. Gosh. Akala ko naman si Luzing ay matigas ang paninindigan. Yun pala, umaasa ka lang sa pera ng babae para maging mabuting anak. Zhao Huan, sinusundan mo ba ako? Tinatawag ko itong pagkilala sa kaaway. Nagtataka lang ako. Bakit kaya handang magbigay? Si Lin Choksha ng napakaraming pera sa iyo. Ah, kaya pala, malapit na palang mamatay ang nanay mo. At desperado ka nang makakuha ng pambayad sa buhay niya. Binabalaan kita kung paano ka makipagkumpetensya sa negosyo. Hindi ko na pakikialaman yun. Pero kung susubukan mong idamay ang nanay ko, huwag mo akong sisihin kung maging masama ako sa iyo. Bakit? Gumagastos ka ng perang nakuha mula sa panloloko ni Lin Choksha. Tapos ayaw mong may magsabi. Hali kayo, manood kayong lahat. Ang taong ito ay gumagawa ng maduming negosyo. Nanggancho siya ng 100,000 mula sa kanyang kliyente. Ang pag-iindi dito sa ospital ay makakaabala sa pahinga ng nanay ko. Hindi ako mahuhulog sa bitag mo ng kansyawan. Ang ginagamit ko ay legal na kinita ng aming kumpanya. Huwag kang magbintang. Legal. Wala ngang maayos na opisina ang Choksha organizing mo. Tapos sasabihin mong legal. Malalaman din ni Manager Zhang ang totoo mong kulay. Binibini. Ito ay loob ng ospital. Bawal po ang mag-ingay dito. Head nurse, buti naman at dumating kayo. Ang taong ito ay madumi ang kamay. Ginagamit niya ang maruming pera pambayad sa ospital. Hindi niyo po dapat tanggapin ang pera nila. Dapat niyo na siyang paalisin dito. Kami sa ospital ay nakatuon lang sa paggamot ng mga pasyente. Ang pamilya ng pasyente ay magbabayad ayon sa regulasyon. Ang pinagmulan ng pondo ay bahala na ang mga awtoridad ang mag-imbestiga. Bawal kang sumigaw at mag-ingay ng ganyan. Pakitigil agad ang panggugulo sa kaayusan ng medikal. Umalis ka agad. Kung hindi, agad kong tatawagan ang security. Luzing, maghintay ka at makikita mo. Sa pagkakataong ito,
Sinuwerte ka. Salamat, HMM. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Boss Lin, itong mga espesyal na kahon na ito pwede na ngayong hapon. Ipadala na lahat sa hotel. Sa mga araw na ito, hirap na hirap kayong lahat sa overtime. Hintayin muna natin ang panig ni Manager Zhang. Opisyal ng online ang sistema ng mga kwarto. Bibigyan ko ang lahat ng bonus. Salamat, Boss Lin. Hey, Liu, tingnan mo siya, hindi lang siya nagkalat ng mga gamit. Pati sa may pinto, siniksik pa niya. Mga substandard na kaong plastic pa. Sobrang nakaharang pa sa pampublikong daanan ng sunog. Kapag nagkasunog, hindi mo kayang isipin ang magiging kapalit. Kailangang agad itong inspeksyonin at selyuhan. Nagsisinungaling ka, maayos naming pinatong ang mga kaong ito. Nang pantay-pantay. Paano mo nasabing naharang ang daan mo, Liu? Sa amin, normal lang ang proseso ng pagkakarga at paglilipat ng mga karga. Kasamang Lin, may natanggap kaming formal na reklamo na inookupa mo ang daanan ng sunog. Pakiusap, makipagtulungan ka sa beripikasyon. MS Zhao. Ang mga kaong ito ay kailangang ilagay ng mahigpit sa loob ng dilaw na linya ng operasyon ng tindahan. Mula sa pinakamalapit na daanan ng sunog, may 2 metrong layo pa na ligtas. Lubos itong sumusunod sa mga regulasyon sa sunog sa kalsada. Paano naman mangyayari iyon? E di delikado rin ba ang mga kaong ito sa apoy? Ito ang aming moisture-proof box na yari sa high polymer. Opisyal na ulat ito ng pagsusuri sa material na lumalaban sa apoy. Lubos itong sumusunod sa pamantayan laban sa sunog. Pasok ang material sa standard. Maayos ang pagkakapatong. Walang kahit anong paglabag dito. MS Zhao, ikalawa mo na itong pekeng reklamo. Itigil mo na agad ang panggugulo. Ito ay normal na kilos ng operasyon ng negosyo. Sumama ka sa akin. Dakpin siya. Boss Lin, handa na ang lahat ng paninda. Pwede na tayong magkarga at umalis anumang oras ngayong araw. Salamat sa hirap mo, Laoli. Matagumpay na natapos ang order na ito. Libre ko ang lahat sa malaking silo-salo. Sige, maglo-load na muna ako ng mga kargamento. Ay. Losing. Sa ina mo, nababayaran na ba lahat ng gastusin sa gamot? Nabayaran na, at matatag na rin ang kalagayan niya. Malaki ang nalugi mo sa perang iyon. Halika, ako na ang bahala sa pagkakarga. Ikaw na ang mag-check. Ang sitwasyon sa mga kwarto ng hotel. Magkakampi tayo. Siyempre, sabay tayong magkakarga at aalis. Sige. HMPH. HMPH. Bakit? Manager Zhao, pakimove naman ang kotse ng kaunti. Nakaharang na sa daanan ng pag-unload. Ay, ang sakto naman. Ang makinang ito, bigla na lang tumirik. Ayaw na nitong humandar. May CCTV sa buong unloading area na ito. Sinadya mo ba yan? Suriin mo lang at malalaman mo. Sige, tingnan mo. Mekanikal na sira lang naman iyan. Katatapos ko lang tumawag ng tow truck. Dahan-dahan lang kayo. Ikaw. Kuya Lee, ano ba ang gagawin natin dito? May 20th minuto pa bago ang oras na napag-usapan natin. 20 minuto na lang ang natitira. Pinakamahalaga kay Manager Zhang ang oras. Kapag na-late tayo, lahat ng pagsisikap natin ay masasayang. Ang tinding hadlang na ito, 1 oras pa ang pinakamabilis. Ngayong penalty na sa atraso, kayo ang magbabayad. Ayaw nang maghintay ni Choksha. Dadaan tayo sa side entrance para sa mga empleyado. Buhatin natin gamit ang lakas ng tao. Kuya Lo, puro hagdan iyan.
At mabigat pa ang mga kahon. Mauubos ang lakas natin yan. Mas mabuti pang ang mapagod kaysa lumabag sa oras. Ibigay mo sa akin at kay Choksha ang mga kahon. Kuya Lee, bakit ka natutulala? Simulan na natin. Hindi natin pwedeng hayaang mapagtawanan tayo ng iba. Mukha talaga tayong isinilang para sa mabigat na trabaho. Hindi bababa sa 50 kilo ang 3 kaong ito. Tingnan ko kung ilang balik ang kaya ninyong buhatin. Hindi nakakahiya ang kumita sa lakas ng katawan. Kung may oras si Manager Zhao na mag-alala sa amin, mas mabuti pang isipin niya kung paano harapin ang multa ng hotel sa illegal parking. Ang tigas pa rin ng ulo. Tingnan ko kung mapagod kayo ng husto. Paano pa ninyo aayusin ang mga kwarto ng bisita? HMPH. Kuya Lu, talagang pinipilit mo yan. Hindi rin ako pwedeng pauli. Ay. Losing, panasan mo ang pawis mo. Patag na ang daan sa ibaba. Gamitin na lang ang kariton. Halika, Lauli. Salamat. Nailipat na lahat. May 3rd minuto pa bago ang oras ng pagpapadala. Hindi tayo na late. Ha ha ha. Yes. Hihihi. Mga baliw silang walang takot mamatay. HMPH, MS, Lin, eksaktong-eksakto, ni sentimo walang kulang. Sa team ninyo, sobrang nasiyahan ako sa bilis at husay ninyo. Pero may aircon ang hotel. Bakit kayo napagod ng ganyan? Basang-basa kayo sa pawis. HMPH, naharangan ang unload ang passage ng isang sirang van. Inakyat namin mula sa hagdan sa gilid. Ano? May lakas loob na. Mangharang ng sadya sa unloading area ng hotel. Hello, security. Agad na magpadala ng tow truck para hilahin si Zygogen. At hatakin ang sirang van na iyon. Opo, Manager Zhang. At itala ang plate number. Ilagay sa blacklist. At permanente siyang pagbawalan na pumasok sa hotel. Sa pagkakataong ito, hindi lang tayo naabala ni Zhao Jun. Lalo pa niyang tuluyang nainis si Manager Zhang. Talagang siya rin ang samalo ng gulo niya. MS. Lin, para lang hindi kayo lumabag sa kontrata, mas pinili ninyong magtiis. Ang ganitong dedikasyon ay patunay na tama ang pagtiwala ko sa inyo. Manager Zhang, napakabait niyo naman. Bayad ang kapalit ng trabaho. Ang pagtupad sa oras ay ang aming hangganan. Hahaha, aba, magandang klase ng hangganan. Ang VIP long stay room area sa ika-8 palapag. Ngayon magsisimula na ang malakihang paglilinis. Kayo na ang aasahan namin. Huwag kang mag-alala, Manager Zhang. Pupunta tayo agad sa site para mag-verify. Ipamahagi ang mga gawain. Nakakapagpahinga na ba kayo? Matinding laban ito ngayon. Kaka-start lang natin ngayon. Kilos na. Sige. Losing. Sa long stay room area na ito nakatira ang mga regular na panauhin. Napakahalaga ng lahat ng gamit. Alam ko. Ang mabibigat na kasangkapan. Ako ang gagalaw. Ikaw ang bahala sa maselang pag-uuri ng mga gamit. Oo. Kayo ang bagong team na kinuha ni Manager Zhang. Oo. Mukha kayong napakalamig at napakasungit. Hello, Assistant Wang. Kami ang Choksha Organizing. Kami ang may hawak ng high precision na moisture-proof na pag-aayos. HMP. Tigilan mo ang pagmamayabang. Yung pader ng mga mamahaling bag sa loob. Pero iyan ang pinaka-importante sa boss. Kayo na gumagawa ng mabibigat na trabaho, huwag ninyong gamitin ang marurumi ninyong kamay. Para lang hawakan ang mga limited edition na tunay na leather. Huwag ninyong gagalawin ang mga tunay na leather. Assistant Wang, paparating na si Wang Meitian. Hindi namin inaasikaso ang ganitong uri ng leather goods. Espesyal na moisture-proof na paghawak, madaling kapitan ng amag. Kapag may gasgas kayo, hindi ninyo kayang bayaran ang malulubhang pinsala. Kung gusto ninyong pumasok at magtrabaho, pirmahan muna ninyo ang waiver na ito at ang kasunduang babayaran ng buo ang anumang pinsala. Kahit masira ang bag, kahit luma o bago, buong halaga ang babayaran ng aming team. Siyempre, sino ang nakakaalam kung magkakamali kayo sa paghawak? May industry waiver clause kami, pero tyrant clause na iyan.
Kung ang pinsala ay dahil sa maling paghawak namin, hindi namin kailanman tatakasin ang pananagutan. Pero ang likas na depekto at natural na pagtanda, hindi pwedeng ipasa sa amin. Hindi ka pipirma, ano? Kung ganoon, tumayo ka na lang sa may pintuan. Tatawag na ako ngayon kay Manager Zhang para magreklamo. Sasabihin kong masama ang ugali ninyo. At tumatanggi kayong makipagtulungan. Assistant Wang, matalinong tao si Manager Zhang. Oo, kung ibibigay ko sa kanya ang kasunduang ito, sa harap niya. Ano sa tingin mo ang sasabihin niya? Oo, Manager Liao. 20 taon na akong nasa 5-star hotel industry. Alam ko kung maganda o pangit ang material na ito. Isang hawak ko lang, alam ko na. Ano bang tingin mo sa akin? Isang baguhang walang alam. Pinakakinasusuklaman ni Manager Zhang ang mga empleyadong pakialamero. Sa halip na magpakatalino. Kapag lumaki ang gulo, huwag ninyong gamitin si Manager Zhang para gipitin ako. Ginagawa ko rin ito para sa mga ari-arian ng boss. Ang pinakamahusay na paraan para protektahan ang mga ari-arian ay magsagawa muna bago magsimula ang trabaho ng detalyadong pag-record sa video. Assistant Wang, sabay tayong pumasok sa kwarto ngayon. Sa harap ng video bilang saksi, magsagawa tayo ng paunang inspeksyon. Bawat bahid ng dumi, haharapin namin sa mismong lugar. Hindi kami maghahanap ng butas. Paunang inspeksyon. Hindi na kailangan siguro. Kung ganun, huwag nyo nang hawakan. Bakit takot na takot kayo sa inspection? Shock siya. Baka naman ang bag na yan ay may sira na talaga noon pa. Ano bang pinagsasabi mo? Ang bag ng kliyente namin ay napanatiling maayos at maganda. Kung napanatili naman pala ng maayos, bakit kailangang matakot kung sakaling may makita? Hoy, sino ang nagpahintulot sa inyong pumasok? Assistant Wang, ito ang unang Hermes pouch na ito. Ang tunay na balat sa ilalim nito ay punong-puno na ng gasgas at sira. Sadya itong sinira ng tao. Pakipaliwanag naman nito. Siguradong kayo ang nakasira nito kanina lang. Assistant Wang, nakarecord ang lahat sa video. Si Choksha ay mula kanina hanggang ngayon ay hindi man lang nakahawak sa bahaging sira. At isa pa, nangingitim na ang gilid ng mga gasgas. Halatang matagal na itong pinsala. Assistant Wang, kung ayaw mong magsabi ng totoo, mapipilitan na kaming sabihin ito kay Manager Zhang. Huwag. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag niyo sanang sabihin kay Manager Zhang. Noong isang araw, kinuha ko ang bag na ito para ipangyabang sa girlfriend ko. Hindi ko sinasadyang magasgasan. Natakot lang akong mawalan ng trabaho. Kaya ko kayo pinilit pumirma sa waiver na iyon para maipasa ang sisi sa inyo. Paano mo nagawang man-iron ng kapwa para lang sa sariling interes? Nasaan na ang konsensya mo? Alam ko pong nagkamali ako, Boss Lin. Maari niyo po ba kaming bigyan ng pagkakataon? Ang ganitong klaseng texture ay hindi matatakpan ng ordinaryong leather repair cream. May kakilala akong bihasang artesano. Master siya sa tradisyonal na paraan ng paggawa ng lacquer. Tama. Ang natural na dagta sa tunay na balat ay epektibong pampuno ng mga gasgas. Matutulungan ka naming makipag-ugnayan sa master para sa emergency repair nito. Pero dapat mong sagutin ang lahat ng gastos. At hindi ka na uulit na man-iron ng kapwa. Opo, sasagutin ko po ang lahat ng bayad. Maraming salamat sa inyong dalawa. Lin Choksha. Sobrang bida mo talaga sa harap ni Manager Zhang. Hinaranggan mo ang lahat ng hanap buhay ko. Lin Choksha. Kung hindi kita kayang talunin sa galing, sisirain ko ang pundasyon mo. Susunugin ko ang base of operations mo ng tuluyan. Buhusan lang natin ng basyong langis ng makina. At siguradong masisira lahat ng damp-proof materials nyo. Ano ang ginagawa mo? Ibaba mo agad ang dala mo. Mga opisyal ng pulis, may gagawa yata ng krimen. Huwag kayong magkakamali ng intindi. Naglalabas lang ako ng basura habang palabas. Alauna na ng madaling araw, may dala kang gasolina. At magtatapon ng basura sa opisina ko. Mga opisyal, nung nasa labas pa lang kami, naamoy na namin ang napakatapang na amoy ng kemikal. Ito ay malinaw na sinadya. Nagdadaan lang para magtapon ng basura.
Tapos papasok sa tindahan ng iba para magtapon. Puno rito ng high-definition cameras. Ang ginawa mo ay illegal trespassing at sadyang pagwasak sa ari-arian ng iba, mga opisyal. Pero hindi ko naman talaga ibinuhos ang gasolina sa loob. Nawala lang ako sa sarili ko saglit, kung hindi dahil sa pagtitiyaga ng mga pulis. Wala na sana akong negosyong matitira. Pulis, hiling ko po ang mahigpit na aksyon. Huwag silang palampasin. Huwag mag-alala, hindi hahayaan ng mga pulis na may manayra sa maayos na kalakalan. Tara na, sumama ka sa presinto para magbigay ng pahayag. Boss Lin, nakakakaba ang nangyari kagabi. Ang masama, may katapat talaga. Sinabihan na ako ng pulis. Nakakulong na si Zhao Huan. Pagmumultahin siya, mabuti. Buti na lang at maayos ang seguridad ngayon. Ngayon ang araw ng opisyal nating pagbubukas. Galingan nating lahat, ipakita natin ang pinakamahusay nating serbisyo, para makilala ang ating pangalan. Sige, sige po. Hello, magandang araw. Ito ang Choksha Organizing. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ano po, ipapakansela nyo ang order. Kahit ang down payment nyo. Hi. Bakit kaya, may emergency ba sila? Hindi tama ito. Ikatlo na ito ngayong araw. Hindi ko alam kung bakit. Gusto nilang kanselahin ang order. Kahit yung down payment, hindi na nila kinuha. Lu, Boss Lin, tingnan nyo ang forum na ito, sa local community page natin. May mga bayarang tao, na nagkakalat ng paninira sa atin. May nilagay pa silang huwad na ebidensya, na kunwari ay gawaing medikal ni Gunan. Tapos may mga malabong litrato pa, sa hotel ni Manager Zhang. Kahit na nakakulong na ang pamilya Zhao, alam nating hindi niya lang kayang gawin ang lahat ng ito mag-isa. Ang Tengfei Housekeeping ito, malaki silang kumpanya. Gusto nila tayong ubusin. Ano ang gagawin natin? Nakita na ng mga kapitbahay ang post, at ngayon, pinag-uusapan na tayo sa labas. Madaling magpakalat ng chismis, pero mahirap itong linisin. Pero hindi tayo, papayag na lang na matalo. Pero ang normal na proseso ng testing, aabutin ng 5 araw. Sa loob ng 5 araw na iyon, kakalat na ang mga maling sabi-sabi, at mawawasak na ang ating reputasyon. Hindi tayo makakahintay ng 5 araw. Ang trabaho natin ay serbisyong personal. Ang tiwala ang buhay ng ating negosyo. Lu, kunin mo ang mga plastic cover. At ang lahat ng panlinis natin. Ilabas nyo lahat sa tapat ng pintuan. Bakit natin ilalabas sa tapat? Dahil nagkakalat sila ng chismis online. Magla-live stream ako. Haharapin ko sila ng diretsuhan. Ipapakita ko sa live na ligtas ang ating produkto. At patutunayan ko ang katotohanan. Sabi ng shop na ito, online, na kapag ginamit ang kanilang chemical, ay mabubulok ang balat. Mga kababayan, mga ka-netizen na nanonood, isa lang ang gagawin ko ngayon. Patutunayan ko ang aking kawalan ng sala. Boss Lin. Ito ang gamit namin. Spray na kontra amag at mancha. Sabi ng iba, nakalalason daw ito. Ay nako, nakalalason daw. Siguradong patiwarik na ang isdang ito. Naku po. Nakakatakot naman ang sitwasyong ito. Tignan ninyong mabuti. Ang spray na gamit namin ay gawa sa pure plant-based biological enzyme. Ligtas na ligtas ito. Tama iyan. Kung ito ay nakalalasong kemikal, siguradong hindi itatagal ng 10 segundo ang goldfish. Ito ang sertipikasyon namin, bilang produktong eco-friendly na rehistrado.
Lahat ng paninirang puri at chismis ay nakuhaan na namin ng ebidensya. Ang Chaksha Organizing ay magsasampa ng reklamo sa pulisya. Pananagutin namin ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Tama. At ang sabon namin, hindi lang walang lason. Kahit madikit pa ito, sa balat, hindi ito nakakairita. Ha ha ha. Sa serbisyo, malinis kaming magtrabaho. Malinis din ang aming konsensya. Iyan ang prinsipyo namin. Iyan ang tinatawag na tunay na serbisyo. Handa kaming magpatest sa harap ng marami. Ang mga chismis sa internet ay malinaw na black publicity lang. Salamat sa pagbabantay ninyo. Ngayong araw ang aming grand opening. Para sa unang 10 bukang, ay may diskwentong kalahating presyo. Ay, napakaganda niyan. Mag-book na kayo. Sige na, mag-order na kayo ngayon din. Haha. Kung tapat ka, wala kang dapat ikatakot. Walang masamang balak ang makakatalo sa amin. Ha ha ha. Ha ha ha, Boss Lin. 林老板， Ang galing mo. Sa isang live stream lang, hindi mo lang nalinis ang iyong pangalan. Pati marketing sa buong lungsod ay nakuha mo pa. Sobra naman po iyan, Manager Chen. Ginawa lang po namin ang aming tungkulin. Hindi kami nanggugulo, pero hindi rin kami nagpapaapi. Oh, hindi ba ito ang boss ng Tengfei Housekeeping? Bakit ikaw mismo ang naparito? Hi, ang tandang si Zhou Huan ay gumawa ng gulo. Sinisante ko na siya. Naparito ako para bilhin ang Chaksha Organizing. 500,000. Kasama ang gamit at teknolohiya, mapupunta lahat sa Tengfei. Manager Chen, paumanhin po. Hindi po namin ito ibebenta. Masyadong mababa, 1,000,000. Sapat na iyan para sa inyong mga ordinaryong tao, na nagsisikap ng habang buhay. Tanggapin mo na ang pera. Magtulungan na lang tayo ng kumita. Kung hindi, marami kaming resources para ibaon kayo sa lupa. Manager Chen, pinaghihirapan namin ang bawat sentimong kinikita namin. Hindi nyo na kailangang mag-abala para magplano ng buhay namin. Ang imperyong itinayo nyo sa pamamagitan ng paninira at paggamit ng mga peking materyales ay gubuho rin sa bandang huli. Masyadong mayabang ang mga kabataan ngayon. Pagbabayaran nyo ang lahat ng ito, Manager Chen. Hindi pa po naka-off ang live stream. Ang lahat ng sinabi nyo kani-kanina lang ay narinig ng buong bansa. Ang layunin namin sa Chaksha Organizing ay magbigay ng pinakamataas na kalidad ng serbisyo. Hindi kami matitinag ng inyong pera. Sige nga. Ayaw nyo sa mabuti, kaya sa masama kayo matuto. Gusto ko lang makita kung hanggang saan nyo kayang magtagal. Tama, mahusay ang pagkakasabi. Sinusuportahan talaga namin ang mga negosyong tapat gaya nyo. Palakpakan, palakpakan, palakpakan. Lin, ang VIP room sa ika-8 palapag. Napakagaling ng pagkakagawa. Tuwang-tuwa ang kliyente. Ito ang kontrata para sa taunang serbisyo ng lahat ng hotel chain sa lungsod. Mula ngayon, kayo na ang tanging supplier namin. Salamat sa tiwala nyo, Manager Zhang. Hindi namin kayo bibigwin. Ang profesionalismo nyo ang nakakuha sa loob ko. Magpatuloy kayo sa mahusay na trabaho. Naniniwala ako sa inyo. Ha ha ha. Salamat po. Salamat po, kaya nyo yan. Mag-ingat po kayo sa paglalakad. Mag-ingat kayo. Hoy, kumusta? Totoo ba yan, Dr. Zhang? Napakagandang balita. Pupunta na ako sa ospital para sunduin si nanay. Lu, tawag ba yan galing sa ospital? Kumusta na ang kalagayan ni nanay? Nag-match na ang bone marrow. Naging maayos din ang operasyon. Ngayong araw na makakalabas si nanay, ang mabigat na pasanin sa puso ko, sa wakas ay natanggal na. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, Chaksha. Dahil sa tiwala mo at sa paunang bayad noon. Lin,
Napakabuti mo. Dalawang masayang balita ang dumating sa atin. Nahirapan ka ng husto nitong mga nakaraang araw. Kung hindi dahil sa pag-guide mo sa akin, siguro naliligaw pa rin ako sa construction site. Shock siya. Salamat sa iyo. Binigyan mo ako ng dangal. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Mga magkasama tayo sa negosyo, at mga matalik na kasangga, sa hinaharap, sabay pa rin nating lalabanan ang lahat. Mag-ingat ang lahat. Pagdating sa bahay ng kliyente, dapat nating sundin ng maigi ang ating standard na proseso. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Tara, simulan na natin. Sige. Hindi ako makapaniwala, sa loob lang ng ilang buwan. Ang team natin ay may mahigit 100 tao na. Resulta ito ng ating pagsisikap. Ngayon, sa merkado ng high-end organizing, hawak natin ang 60%. Nabalitaan nyo ba? Ang Tengfei Housekeeping. Lumabas na ang resulta ng investigasyon. Dahil sa matagal na paggamit ni Manager Chen ng mga nakalalasong materyales, nasampahan na sila ng kaso. At ang kumpanya niya, tuluyan na ring nalugi. Tungkol naman kay Zhao Huan, ay blacklist na siya ng Asosasyon ng Industriya. Iyan ang kahihinatnan ng pandaraya. Panatilihin ang ating prinsipyo, para mas malayo ang ating marating. Nagtagumpay tayo. Boss Lin. Sa mga susunod na hakbang, gusto ko pa rin maging pinakamalakas mong katuwang. Ha? Lu. Ang kasunduan natin na panghabang buhay. Pipirmahan ko na.